Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Meron lang akong i-share sa inyo mga ka-DIY. Meron ditong pinagawa sa atin isang cheese type na pressure na ang problema din ito ay hindi lumalamig. Sabi natin customer. So yan ang gagawin natin at i-share ko rin sa inyo kung paano natin gawin yung ganitong klase ng problema sa inyong mga cheese type na pressure. Dito sa ilalim mga ka-DIY ay nilagyan ko na siya ng access valve. Yan. Nilagyan ko siya ng access valve para maka-access tayo at malagyan natin ng pressure yung buong system ng refrigerator. So kinargaan ko siya ng at least 125 PSI. So nilagyan ko siya ng pressure sa loob at matingnan natin kung may leak. Base naman mga ka-DIY dito sa kanyang refrigerant na ginamit ay RR600. So R600 ay isang uri ng refrigerant o freon na highly flammable o yung umaapoy. Kaya nakalagay dyan sa kanyang symbol ay merong apoy. Yan. Highly flammable siya mga ka-DIY kapag ka R600. So ang unang gagawin natin mga ka-DIY, maglalagay tayo ng access valve dito. So bago tayo maglagay niyan, ikakat muna natin yung ito. Yan sa access line, ikakat natin yan. Pati dito sa bandang filter, ikakat din natin yan. Pagkatapos nating makat yan, wag muna tayong magsunog. Magkakat muna tayo ng tubo at saka i-plug in natin yung mismong unit para gumana yung compressor. Once na gumana yung compressor, siya mismo yung magtatapo ng refrigerant sa buong system. Kasi para maiwasan natin yung pagsusunog na baka sumabog. Yan, bale putulin yung access valve at putulin yung bandang sa filter para yung refrigerant ay matapon ng sariling compressor. Yung compressor mismo tatapon. Kung napapansin nyo, sunog na sunog yung ating filter dryer. Yan yung dahilan siguro. Ayan, yan naman yung holder niya at ito naman yung ating capillary tube. Sa part naman ng capillary tube mga ka-DIY dito naman, yan po ay sunog din. Kung napapansin nyo, no, kulay itim. Sunog, yan. Sa sobrang init ata yan mga ka-DIY ng filter ay umabot na dyan yung sobrang init. Sure ito mga ka-DIY na nagka-problema itong ating filter dryer kaya nagkaroon ng ganitong kulay ng ating filter dryer, medyo maitim na parang sunog. Ayan. So nilagyan ko siya kanina ng pressure or hangin sa loob ng system para ma-check natin kung may leak pa. Possible kasi na hindi lumamig kapag sa mga dinugtungan na kagaya nito ay merong leaking yan or merong maliit na butas kaya lumabas yung freon. Possible na hindi lumamig yung ating refrigerator. Bandang ilalim din sa sobrang init ata ng compressor, pati ito yung sa bandang low side natin ay naapektuhan din. Kung napapansin nyo parang sunog din, oh. Yan. Pero sana nga ay hindi na damage yung compressor para magawa pa natin yung mga ganitong klase ng problema sa ating mga pressure. Ayan. So, tingnan natin mamaya mga ka-DIY. Ito, tatanggalin natin yung sa high side natin. Tatanggalin natin yan mamaya. Check muna natin. Ayan. Yan, i-release muna natin o tanggalin muna natin yung hangin na nilagay natin dyan sa loob ng system. Kasi naglagay tayo ng hangin dyan para matest natin kung may leak. Kaya possible din kasi na hindi lumamig yan pag may leak yung ating system. Ngayon, puputulin nyo muna ito. Yung yan, sa pressure side natin, sa filter dryer. Puputulin nyo yan. Yan ang unang gagawin nyo kapag gagawa kayo ng mga ganito, mga R600. Puputulin nyo muna yan. Yan sa pinakasample na yan. So bago kayo magsunog, puputulin nyo muna yan. Tapos itong sa access line natin, yan, yung pinipihit ko sa access valve, ikakat nyo muna yan. Tapos saka natin isaksak. Yan yung unang gagawin nyo. Kasi kanina ginawa ko na yan kanina mga ka-DIY, kaya nahuli na yung ating video. So yan, ganyan yung unang gagawin nyo. Wala mo ng sunog na mangyayari, kundi magpuputol muna kayo. Tapos panda rin yung mismong compressor. Yan, dyan kayo magpuputol. Tapos dito. Tapos panda rin yung compressor. Tapos mismo yung compressor ang magpapalabas mismo ng refrigerant sa buong system. Itatapon mismo ng compressor yan, yung freon. Para libre na tayo or pwede na tayo magsunog or magtanggal ng mga tubo. So yan yung unang gagawin nyo mga ka-DIY. So na-late lang kasi yung ating pag-video dun sa ginawa ko kanina. Ang gagawin natin, papower off muna natin yung unit. Tapos i-check din natin mga ka-DIY kung yung compressor ba nito ay hindi na damage o hindi na apektuhan yung kanyang compressor. Kaya tatanggalin natin itong bandang condenser side. Yung pinaka-condenser natin, yung umiinit. Yung pinaka-bomba. Titingnan natin mga ka-DIY, possible din kasi na hindi lumamig ito. Kapag okay naman, wala naman siyang leak, tapos ayaw lumamig, possible na may problema itong condenser side natin o yung bomba.
kapag ganito. Maaring ito mga ka-DIY ay sumusuka na ng langis yung ating compressor, possible na hindi lalamig. Possible din mga ka-DIY na hindi lalamig kapag mahina na yung bomba ng compressor or naglo-loss compression na siya. Bumubuga siya ng hangin or nakakabomba siya ng preyon pero mahina. Possible din yan na hindi lalamig kasi nga loss compression yung ating compressor, kaya binubuksan natin yan. So dalawa kasi yung checking dyan mga ka-DIY, yung sumusuka ng langis at mahina na yung bomba ng pinaka-compressor kasi hindi niya na matulak yung pinaka-preyon kapag yan ay loss compression, kaya minamanual natin. Ayan, so pinaandar ko muna yung unit para ma-check natin yung bomba. Yan, base naman sa bomba mga ka-DIY, sa pakiramdam natin ay malakas yung bomba nito. So ibig sabihin walang problema itong compressor. At wala ding nilalabas na langis yung pinaka-compressor. Yan, walang tagas ng langis. Kasi yung langis dyan ay nagmumula din sa compressor dahil yung compressor natin ay meron niyang langis sa loob. So wala naman siya, okay naman yung kanyang bomba, malakas naman at hindi naman tumatagas ng langis. So ibig sabihin lamang yung ating compressor ay okay pa. Kaya ang gagawin natin, ibabalik na lang natin yan. Ayan, so binalik ko muna yung pinaka high side natin, titingnan natin yan mamaya. Ibabalik natin tapos mag-proceed tayo dun sa ibang gagawin natin, kagaya ng pagpalit na ng filter. So gagawin ko dyan mga ka-DIY, ibabalik ko muna din, magpapalit tayo mamaya ng filter dryer, yung pinaka-filter nito, yung nasunog. Yan o, yung nasunog na yan, papalitan natin yan. Or kahit hindi naman sunog yan, every time nagagawa tayo ng ating mga refrigerator, ugaliin yung palitan talaga ng filter dryer kasi magkano lang naman yan mga ka-DIY. So minsan kasi nagkakaproblema tayo dyan sa ating mga filter dryer kapag yung ating mga rep ay wala namang leak at ayaw lumamig. Possible din na may problema sa mga filter dryer natin yan. Kasi yan ang sasalo ng mga moisture. Yan din ang sasalo ng ating mga oil na nasuka ng compressor. So ibabalik na lang natin to. Kasi magpapalit na tayo ng filter dryer mamaya. Okay, so tapusin ko lang muna ito mga ka-DIY na maibalik natin. Ayan. Ngayon mga ka-DIY, dito na tayo sa part ng filter dryer natin. So kumuha lang tayo ng kapirasong liha para malinisan natin yung sa capillary tube natin. Yan sa condenser natin. So linisan natin ng liha yan kasi yan ay mahirap padikitan ng flux pag maghinang mamaya. So gagawin natin, lilinisin muna natin ng liha. Kuskusin natin ng liha yung ating capillary tube para malinisan natin ng maigi at maidikit natin. So maganda yung pagkakakapit mamaya kapag yan ay hinina na natin. So kakat na lang natin itong capillary tube. Tapos itong sa filter dryer natin sa bandang itaas. So kakat na lang natin yan ng cutter tube. Gamit yung ating tube cutter mga ka-DIY ay puputulin na lang natin to. So, every time talaga mga ka-DIY na magre-repair tayo o kayo rin, magpapalit kayo ng filter dryer kasi importante yan mga ka-DIY. Huwag kayong magtipid ng piyesang ilalagay kung maganda naman mga ka-DIY ang kalalabasan o resulta ng inyong mga ginagawa. At iwas na rin yan kasi mga ka-DIY sa mga pag-back job. Possible din kasi mag-back job yan mga ka-DIY kapag may problema yung ating filter dryer. So kumuha muna ako ng access valve at tinanggal ko muna yung pinakapito niya. Ayan, tinanggal ko muna yan kasi maglalagay tayo ng filter dryer dyan na panibago. So yung access valve kasi na yan mga ka-DIY, dyan natin masusukat kung gaano ba kalakas yung sa pressure side natin. Kung gaano ba yung kalakas ang binubugang pressure ng ating compressor kapag yan ay may load na or may refrigerant na. Kaya nilalagyan ko yan just in case of emergency or kahit hindi naman emergency, eh, kailangan talaga yan mga ka-DIY meron. Pero kapag yung filter dryer naman ay walang lagayan ng access valve o yung single lang, pwede naman yung gamitin mga ka-DIY, pwede naman wala yan. Basta sure naman kayo mga ka-DIY na walang problema yung system. Ngayon ay idudugtong na natin yung ating filter dryer. Gumamit kayo mga ka-DIY ng flux kasi yung flux na yan ay nakakatulong yan para mabilis madikit yung ating filter dryer doon sa pinaka-metal kasi ang dugtungan yan ng ating filter ay metal yan mga ka-DIY. Kaya ang gagawin nyo dyan is gagamit kayo ng flux para sa metal to copper para mas mabilis nyo mapadikit yung ating silver rod or yung pinakapanghinang natin. Yan, so una kong ginagawa dyan muna ako nagpupuko sa metal. Kapag napuno na yan mga ka-DIY ng
silver rod or yung pinanghinang natin, didiretso na ako sa pinaka-copper niyan o doon sa pinaka-copper talaga ng ng filter dryer. So unahin niyo muna yung pinaka-metal bago doon kayo sa copper. So ganun lang kabilis mga ka-DIY yung pagsolda niyan o paghinang. More on practice lang para sa mga baguhan kung paano maghinang ng nakakabit yung ating filter dryer. So okay naman mga ka-DIY yung kalabasan ng ating paghinang. So ganun lang, so hindi ganong matagal yung paghihinang niyan kasi baka masunog naman yung ating filter dryer kapag matagalan tayo sa paghihinang. So more on practice lang sa mga baguhan. So next natin gagawin mga ka-DIY ay dito naman tayo sa ating capillary tube. So gagawin natin is magka-cut din tayo diyan mga ka-DIY, puputulin natin yung kinat natin kanina. Ayan, so hindi ganong madiin lang sa capillary para magkaroon lang ng groove at ayan, hilahin nyo lang. So yan, taas baba lang at saka sabay hila. Okay lang yan para magkaroon ng magandang butas yung ating capillary tube. Kasi pag matakpan yung ating capillary tube, possible na hindi lalamig yung ating ginagawa. So yan, napapansin nyo may butas yung ating capillary tube. Napakaliit lang kasi yan. So baka masarhan kayo kapag magputol kayo. Sa mga baguhan lang naman mga ka-DIY. Next na gagawin natin is maglalagay na tayo ng flow para malinisan yung ating capillary tube para maganda yung pagkakadaloy mamaya ng refrigerant. So ang unang gagawin nyo is tatakpan nyo muna yung ating compressor. Ayan, tatakpan nyo muna yan sa pinaka-access line natin bago i-power on yung unit natin. Yung mismo ginagawa natin, ipa-power on natin yan para umandar. Pagka gumana na or gumana na yung compressor o umandar na yung compressor nya, check nyo rin kung may lumalabas na hangin dito. Kasi possible yan na baka sumara nung paghinang doon sa filter. So okay naman, lumalabas naman yung hangin, sa kanya ipapahigop yung flow. Yan, yung flow ang magsisilbing cleaning sa mga moisture dyan sa capillary tube natin o may mga bara. Yan ang purpose ng flow, para malinisan yung loob ng capillary tube. Yan ang purpose lang naman yan. Kaya pinapahigupan natin ng flow. So matapos nating pahigupan yan mga ka-DIY, antayin lang natin na ubusin yung flow na nilagay natin. Yan, malapit na siyang maubos. Once na maubos yan mga ka-DIY ay magbibilang tayo ng 10 seconds to 15 seconds. So yan, nagbilang na ako ng 10 seconds or 15, saka patayin yung ginagawa natin, yung compressor. Patayin nyo ng compressor, tapos i-open nyo rito sa pinaka-access line. Nung nilagyan natin ang takip kanina, yan, buksan nyo yan. Okay, so tapos na tayo dyan mga ka-DIY, ilalagay na natin yung ating capillary tube dito sa ating filter dryer. Ayan. So ganito lang naman yung sukat nyan. Ayan. Yung bago lang ako mga ka-DIY, yung paglagay ko ng mga ganito, minsan is nasasarhan tayo o nasasarhan natin ng butas yung pinaka capillary tube. So ginawa ko, medyo inisog ko ng konti, at yung paghinang natin paslant lang. Pagka umapoy na yung, kapag kumintab na yung pinaka-filter, saka natin lapatan ng panghinang. Antayin yung kumintab, tapos lagyan nyo ng silver rod para yan, mahinang na natin ng maayos. So okay na yun mga ka-DIY, ganun lang, saglit lang naman hinangin yan. So next nating procedure mga ka-DIY is babalik na natin yung pinaka pito ng ating filter dryer. Yan, ilalagay na natin dito. Then mag-proceed na tayo niyan mga ka-DIY doon sa ating pressure. So lalagyan pa natin ng pressure yan, yung buong system ng ref. Titingnan natin sa mga pinaghinangan natin kung meron bang leak doon sa mga pinaghinangan natin. Gagamit tayo ng DIY na compressor. So yung dinala ko mga ka-DIY, isang DIY compressor ng chiller. Yan ang ginamit natin para malagyan natin ng pressure yung ating ginagawa. Yung buong system ng refrigerator, papasukan natin ng hangin gamit yung DIY compressor. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, yan, binubomba ko para makita nyo rin na yung sa pressure side ng ating manifold gauge, yan ang gagamitin natin para makapaglagay tayo ng mataas na pressure. So hanggang 100 PSI lang naman yan yung paglagay natin ng pressure. So bawal tayong sumobra. So ngayon ay may pressure na yan, ay ilalagay na natin yan doon sa pinaka access valve, sa access line ng ating compressor. Then iloload natin yung hangin
galing doon sa ating DIY compressor gamit itong manifold gauge natin. So yung ating low side ay naka-close yan, yung side naman ay naka-open para magamit natin yung ating high pressure side sa ating manifold gauge. Yan, naka-open yan. So unti-unti nang tumataas yung ating gauge dahil sa hangin na ilo-load natin sa system. So hanggang 100 lang, 100 PSI. So huwag kayong sumobra ng 100 PSI mga ka-DIY, or 125, okay na yan. Sapat na yan para makita yung leak na pinaghinangan natin. Baka magkaroon ng problema sa internal doon sa mga tubo sa loob ng refrigerator. Pag sinobrahan naman natin sa hangin, baka masira yung mga pinagdugtungan o pinaghinangan doon sa loob ng refrigerator natin. Yung tamang hangin lang, sapat lang yan, yung 100 PSI para makakita ng leak or leak doon sa ating mga pinaghinangan. So, ganun lang mga ka-DIY. Pwede nyo ring lagyan ng sabon. Gumamit kayo ng sabon para makita nyo yung leak. So, ito yung filter kanina. Yan o, sunog o. So, ayan. At least bago na yung filter natin, wala na tayong pangamba kapag nilagyan na natin ng panibagong filter dryer. So, gumamit ako ng tubig at saka liquid na Joy. Liquid soap. So yung Joy na ginamit ko mga ka-DIY para makita ko yung mga pinaghinangan ko kung may mga leak ba o may problema doon sa pinaghinangan ko kanina. Kaya niloadan natin ng hangin uli yan para masiguro natin na walang leak na lalabas or walang leak na makikita. Kasi kapag may leak yan, hihinangin uli natin. Kaya yung purpose ng hangin na yon o pressure para ma-sure natin na sa mga pinaghinangan natin ay walang leak. So yan, 100 PSI lang. Okay na yan, sapat na yan para makita. So gagawin natin, tatanggalin na natin yan o i-release na natin yung hangin na pinasok natin sa loob ng system ng refrigerator. Tatanggalin na natin yung hangin dyan sa loob. So yan, tatanggalin na natin. Tapos lalagyan natin ng pito yung ating compressor. Yan, ibabalik na natin yung pinakapito niyan. Pagkatapos is magba-vacuum na tayo. Kasi final na, pagkatapos kasi niya ng may lagay natin yung pito, magba-vacuum na tayo niyan mga ka-DIY. Pagkatapos ng vacuum, maglalagay na tayo ng freon o refrigerant. So ayan, base dito sa ating manifold gauge, kapag mag-vacuum na tayo, yung high pressure hose natin tatanggalin natin para hindi ganong sagabal sa inyong mga mata. Ayan, yung yellow na hose sa gitna, ilalagay natin yan sa pinaka vacuum o higop ng ating DIY compressor. Diyan natin ilalagay yan. Itong sa low side naman o sa low side ng ating manifold gauge, ibubuksan natin yon para dyan tayo makapag-access ng vacuum. Diyan dadaan yung freon natin mamaya kapag kinargahan na natin ang refrigerant. So nilagay ko na dito sa vacuum o sa pahigop ng ating DIY compressor. Kung kanina ginamit natin yung high pressure, ngayon naman yung sa pahigop naman ng ating DIY compressor. Tapos dito sa ating manifold gauge, nilagay ko na yung low pressure hose natin para sa ating low pressure side. Ayan. So nilagay na natin dyan sa compressor. Pagkatapos papaandarin na natin yung ating DIY compressor or DIY vacuum. Ayan. So papaandarin natin yung DIY compressor natin or DIY vacuum. So dapat makakuha tayo at least negative 29 to negative 30 PSI. 29 to 30 ay sapat na yan mga ka-DIY. So unti-unti nang bumababa sa ating gauge yung ating needle o pointer ng ating low pressure side. So paabutin lang natin yan hanggang negative 30 o negative 29. Sapat na yon para makapagkarga na tayo ng refrigerant, or sapat na yan para matanggal yung buong hangin doon sa system ng refrigerator, para purong freon na lang yung ilalagay natin doon sa loob ng refrigerator o mga ginagawa natin. Based naman dito sa kanyang specification, habang nagba-vacuum tayo, titingnan natin yung specification niya habang nagba-vacuum.
base sa kanyang refrigerant, ang ginamit na refrigerant is R600. Ayan, R600. Yung ikakarga naman natin na Freon is 108 grams. Sa amperahe naman mga ka-DIY sa rated current is 1.5 amps. So dito sa ating can, yan R600. Tamang-tama, R600 yung ikakarga natin. Sa yung isang can na ganito ay naglalaman ng 120 grams, ayun, 120 G o 120 grams. So sapat na yan kahit ubusin natin yung isang can na yan. Sa dito sa 108 grams. So sobra tayo ng konti. Kahit ubusin na natin to is pwede na yan. So gagamit lang tayo dyan ng top valve. So dito sa top valve natin ay may dalawang kombinasyon, yung lock sa ibaba at saka yung top valve sa itaas. Ang gagawin natin, tatanggalin muna natin to. Yan, yung top valve. Tapos yung cap naman, ididikit muna natin doon. Ilalak muna natin yung pinaka-cap. Yan, yung lock. Once na malak natin yan, next na gagawin natin is yung pinaka-karayom nito sa gitna, ipapalabas natin yan. Kung napapansin nyo, may karayom yan. Yan tutusok doon sa can para mabutas. Sa itaas ng can para mabutas. Yan. Okay? So, ibababa muna natin yung pinaka-pin. Yung pinaka-karayom. Saka natin i-lock. Yan, ibaba na natin. Kasi may rubber naman yan. Yung kulay green sa itaas, yan yung rubber. Okay? So, higpitan na natin ng maayos. Para walang leak na sumingaw yung ating Freon. Tapos silak na lang natin yan. Once na malak na natin yan, pwede na natin yan mga ka-DIY na iikot paibaba or pa-clockwise. Yan, ang pagbutas nyan is clockwise. Clockwise yung pagbutas. Yan, once na tumigil na siya, ibig sabihin butas na yon. Tapos ito naman yung pagbukas. Yan, pa-counterclockwise yung bukas niyan. Yan, papansin nyo, lumabas na yung Freon. So, i-close muna natin. Yan, i-close muna natin. Pagkatapos ng vacuum natin, ready na yan na isalpak doon sa ating manifold gauge. Ayan. So, ngayon mga ka-DIY, pagkalipas ng 30 minutes is nasa negative 29 na siya or 30. Malapit na mag-30. Sa loob ng 30 minutes. So, okay na yan mga ka-DIY. I-close na natin yung ating low pressure side ng ating manifold gauge. Once na ma-close na natin yan, yung yellow na hose doon sa ating yung DIY compressor natin, pwede na nating bunutin. Yan. Once na nabunot na natin yung DIY compressor, tatanggalin na naman natin tong yellow na hose. Kasi dyan natin ikakabit yung pinaka-can natin o refrigerant. Yan. Ngayon, isasalpa ko na dito yung yellow na hose sa ating can. Yan. Tapos, bubuksan na natin yung itaas ng can. Ngayon is bubuksan na natin itong R600 Freon can natin. Wag na wag nyong gagawin mga ka-DIY na magsisindi kayo ng apoy sa paligid nito. Kasi baka ito ay humigop ng apoy at sumabog gaya ng paninigarilyo mga ka-DIY or mga source ng apoy sa paligid ninyo mga ka-DIY. So mag-iingat talaga kayo kapag ito ay magkakarga na kayo ng refrigerant. Base naman dito mga ka-DIY sa ating manifold gauge is bubuksan natin yung ating high pressure side para lumabas naman yung hangin sa loob ng yellow na hose. Ngayon is bago nyo paandarin yung ating refrigerator is mag-initial charge muna kayo ng refrigerant o kakargahan nyo muna ng Freon bago nyo i-power on yung freezer o refrigerator na pinagkakargahan nyo. O bago nyo i-on yung unit, kakargahan nyo muna ng refrigerant or Freon. So yung initial yan, kahit mag 10 to 20 PSI na initial charge, yan, kinakargahan ko na yan ng refrigerant paunti-unti. So magkarga ng refrigerant yan mga ka-DIY is paunti-unti lang. Ayan. Bukas sara, ganun lang naman mga ka-DIY. So ayan. So sapat na ata yan mga ka-DIY o sapat na yan para i-power on natin yung ating chest type na freezer. So 15 PSI lang nga mga ka-DIY yung karga natin yan o. Hindi man lang umabot ng 20 PSI. Ayan.
10 to 15 PSI or 20, okay na yan mga ka-DIY para sa initial charge natin ng R600. Ngayon is i-power on na natin yung unit na ginagawa natin. So yan, nakasaksak na yan, i-power on na natin. Tapos pag power on natin mga ka-DIY, nakikita nyo naman sa gauge is bumababa na yung ating needle or pinaka-pointer ng ating manifold gauge. Yan o. Yan, ibig sabihin, humihigop na ng preyon yung ating compressor. So, paunti-unti lang yung pagkarga mga ka-DIY para hindi mabulunan yung ating compressor. Yan, so unti-unti lang pagkakarga, sarado, karga, sarado. Ganun lang naman ang procedure niyan mga ka-DIY. Para hindi mabulunan yung ating compressor o hindi ma-choke yung ating compressor. So, paunti-unti lang yung pagkarga niyan mga ka-DIY. So kahit hindi na kayo tumingin dyan sa manifold gauge, basta yung pagkarga is ganyan lang. Base naman kasi doon sa kilo niya is 108 grams. Yung base sa manufacturer is 108 grams. Base naman sa ikakarga nating preyon sa buong can na yun kanina, sa isang can is 120. So sapat na yon para ubusin yon. So kahit hindi ka na tumingin dyan sa ating manifold gauge, base sa kilo naman, kilo yung basihan natin pagdating sa preyon o sa pagkarga ng preyon. So makukuha talaga natin yung tamang karga niyan base sa kilo. So wala pa tayong kiluhan ng ating refrigerant. So meron naman nabibili sa online ng refrigerant scale. So wala pa tayo nun mga ka-DIY. Baka next ay meron na tayo nun. So unti-unti lang yung pagkarga mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, sa unti-unti natin pagkarga, umabot na tayo ng 1 PSI. So ang mga kasi pinaka-maximum lang ng R600 is 1 PSI lang yan. Malapit lang yan sa 0. So wala nang laman yan, inubos ko na. So tamang-tama yan mga ka-DIY, basihan lang natin sa kilo. Kung ilang kilo yung ikakarga natin. Yun lang pinakabasihan niyan para makuha yung tamang karga. Yan, umuusok na yan mga ka-DIY kung napapansin nyo. Yan. Mamaya pag bumaba pa yung gauge natin na mag-negative pa yon, mas lalo pa yung lalamig mga ka-DIY yung ating freezer na to. So ganun lang mga ka-DIY, ubusin nyo lang yung isang tangking yon. So yung isang can na yon, sapat na yon para makapagpa yelo ng ganito. Ayan, so hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video. At pwede ko na lang alisin yung ating manifold gauge. So base lang doon sa ating kilo. Ayan, so baka next time mabili tayo ng kilohan. So, ayan, share lang naman yung ganitong klase ng video mga ka-DIY. Malay nyo makatulong sa mga baguhan. So, hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Maraming salamat sa inyong panonood. JM Tutorial. Bye-bye.